So, for today's video, ito nga at magre-review tayo dito ng product ng isang Aura Share na naman. So, hindi lang isa kundi dalawang brand na yung meron ako dito ng Aura Share. Itong rechargeable flashlight na pang camping. At ngayon, ito naman yung kanilang pinadala sa atin ay Aura Share mini turbo pan na HF11. So, binuksan ko na pala ito kanina at tinry ko siya. So, napaka-legit naman. So, sa balot, ito yung kasamang charging connection niya or connector. So, USB to Type-C na rin siya guys. Ayan siya. Tapos, ito mismo yung box. So, sa packaging, okay naman, safe naman. Ito yung nakalagay sa kanyang front design, napakaganda. Ito yung kanyang ibang detalye. So, high-speed motor, 3000 mAh capacity, yung kanyang battery. Tapos, 5th gear speed wind. So, ito siya. So, yung kanyang product dito ay HF11-102. Input 5 volts to 2 amps. Tapos, yung kanyang battery capacity ay nasa 3000 mAh. Ayan, yung kanyang size ay 119 by 59 by 35 mm. So, yung weight niya 128 grams. So, napakaliit at napakakuan lang niya. Napakagaan. So, Type-C na rin to guys, kaya walang problema kung maubusan ka ng dito ng charger. Yan, ito na kasing uso ngayon mga Type-C. Ayan. So, bali bubuksan natin yung product. So, sa pagbungad sa kahon, ito yung mismong product na bubungad sa inyo. Yung manual na hindi naman natin binabasa or karaniwang binabasa pagka may problema. So, hindi ko na babasahin yan. Tabi ko na itong box. Ito yung mismo yung product na inantay natin. So, meron ako dito magnet. Ayan. Kumuha ko dito ng medium magnet sa mga scrap po. Tingnan natin kung didikit siya. Yung kanyang grills pala, ito yung kanyang looks. May cover grills na rin siya. So, made of siya ay bakal. Yung body niya is made of plastic. Ito, ABS plastic na. Tapos yung kanyang design, napakaganda. So, look nyo sa inyo. Ito yung kanyang brand Aura Share. So, hindi po ito sponsor So, sa gilid, dito na rin yung kanyang charging input Type-C. So, 5 volts, 2 ampere o 1 ampere. Ito yung kanyang switch button. And ito na rin yung kanyang speed control. 1 to 5. Then, sa ilalim, ito yung kanyang lagay ng lanyard. So, may kasama palang lanyard dyan guys sa label. So, check pa rin natin yung kahon. Ayun meron siya kasama palang lanyard. So, hindi ko na pinakita sa inyo kasi karaniwang hindi naman natin ito nilalagay minsan pag tayo ay nagbubukas ng product. So, madali naman ito ilagay guys. Sulusot mo lang yung maliit. Labas mo din, pasok mo. Parang ganito siya. Parang ganito yung tsura niya. Tapos ilalim, meron siya ditong rubber damper na hindi siya dito basta-basta dudulas. At ito na rin yung kanyang detail information. Ayan Ayan. So, look. Tapos yung kanyang design, napaka simple lang guys. So, pagkumpara natin yung ating product ng Aura Share, ito siya. So, meron pa ako dun na power bank na 30k. So, kukunin ko lang siya guys. So, wait lang. So, gaya ng sabi ko guys, ito nga ay yung pangatlo kong or kaunahan lang kong binili ng product ng Aura Share na sinubukan ko. So, ito ay napakabigat na power bank. Ito siya, brand niya Aura Share. Hindi ito sponsor, kundi sariling budget. So, ang balik ko dito guys ay almost nasa 900 plus siya. Plus yung shipping niya. So, ito nasa 300 plus. Ito medyo may gasgas na at medyo may kalumaan na. Pero, malakas din siya guys Tapos meron na pala dyan na remedyo dito kasi nga nawala yung kanyang tornilyo. Kakabukas sara ako, lumog yung pinakalock niya. So, kompleto tayo sa camping. Hindi lang isa kundi dalawa. Tatlong product. Ito yung paunaw na kuminilo. Mabigat siya. Ito yung kanyang Type-C input and output. Battery indicator level. USB output. Ito kasi problema ko minsan guys Libog siya. Pero good sa matibay naman, mabigat. Legit naman siya. Yan. So, mabalik tayo sa ating review product. Ito siya. So, sa front niya, ito yung kanyang front. Ito yung output
input intake, tapos output intake niya guys. Yan. So yung ginamit pala motor dito ay brushless na rin, tapos yung pandate niya ay napakaganda kasi nga made of ABS plastic siya, makapal na rin siya, tapos malakas. So pakinggan natin yung kanyang unang speed. So pag bubuksan nyo, long press or isang press lang. Ayan o. Sa unang press nyo, ito yung lalabas sa kanyang speed, 20. So sa pangalawa, 40 speed, 60 speed, 80 speed, 100 speed. So talikod natin yung camera. So malit lang siya pero napaka powerful ng kanyang buga. So din sa gitna makikita nyo rin yung pinaka display niya, naka digital display, tapos may logo siya dyan na green indicator, tapos yung battery percentage. Ito na rin yung kanyang on and off at saka speed control, so magkasama na siya guys. So ang problema lang sa mga ganitong mini fan ay hindi ko alam kung paano siya dito bubuksan at wala halos tornilyo. So malamang sa malamang nakaklip to at mahirap din to buksan. So hindi kagaya sa mga ganitong mini fan, yan o, medyo okay pa yan, hindi kagaya dito, napakahirap. So ang iwasan natin dito ay makahigop siya dito ng sobrang dumi. So sa paglilinis lang naman, pwede ka dito gumamit ng soft brush na long soft brush or di kaya ng cotton buds. Ito siya, maganda naman siya guys, malakas din siya. Ganda siya kalakas. So check natin yung pagbubuga niya. Ayan o. Wala pong ibang electric pa na nakabukas yan guys ha. Ganda siya kalakas o. Ayan o. Ito yung pinaka-max niya, kaya niyang paabutin doon. So tama-tama to sa travel. Ayan. So sagad natin siya. Ayan o. So napakalakas niya at napakasulit ng gantong mini pan. So sa charging naman is kuha tayo ng charging. Ito, type C. So pag mag-charge siya, dito lang sa gilid, suksok mo dyan. Then pasok mabuti. Tapos ito yung bubugan sa pag nag-charge siya. So meron siya ditong battery indicator or battery percentage. So dito mo malalaman kung puno na o hindi pa. So pag ganito 98, so hindi pa puno yan, charging pa rin yan. So pag nag-stop na yung blinking nin at mabot sa 100, ibig sabihin puno na siya guys. So HF11 yung kanyang model. So oras siya, mini pan, search nyo na lang. So kaya ko to pinili kasi nga pag ganitong bag yung gagamitin natin, sling bag, so madali siya ditong bitbitin. Tapos magdadala ka lang dito ng power bank mo o hindi kaya flashlight pag ikaw magkakamping sa pupuntahan mo. So walang problema kung magdala ka ng mga gamit mo, basta ingatan mo lang silang dalawa. So maiba ako guys, ito yung nasira kong mini pan no. Sira siya yung pinakakuan niya, kaya yung battery kinakargahan ko na lang. Ito, napaka-cute na guys oh. So hindi lang siya portable dito, super sulit at super lakas, hindi kagaya yung mga gantong old mini fan na ganito. Yung speed niya napakabagal, tapos made of carbon siya, yung kanyang DVD motor na 5 volts. So mahina to, ibig sabihin bitin pa to sa kwan. Yun nga lang yung mga ganyan maliit lang, pero compact yung kanyang buga, malakas. Made of siya guys, ang kanyang motor ay brushless na. Ayan. So hindi naman to sponsored guys, to sarili kong pera. So nagbenta ako na gamit ko na other day, nagpalit ako ng panibago. Ayan. So balak ko magbili ulit ng isang mini pan sana ng ganyan, pero ganito na binili ko, mas compact siyang dalhin. Yun nga lang, pag sobrang pawis na pawis ka dito, malakas naman siya, kaya lang hindi niya kayang ibuga yung buong buo kasi nga napakalit lang ng kanyang kuno. Halos bari lang yata o nasa 20 pesos yung laki ng kanyang sukat ng output ng pabuga. Yan. So safe na safe to guys sa mga bata, lalo na pagka mahilig magdudot-dot yung mga anak nyo o hindi kaya yung mga pinsan nyo. So hindi siya basta-basta masisira yung pinaka blade nya. So unang-una meron siya ditong grill or safety cover in case na dut-dutin yun or ipasok ng daliri o ipasok ng mga bata yung mga daliri nila dito sa mini pan. So walang problema yan. So dito din wala din problema kahit tusok nila kasi napakalit ng butas niya. Ibig sabihin compact yung kanyang airflow. Hindi kagaya sa mga ganito, pwede mo siya dito dot-dotin. So persahin yung kamay mo, pwede ka dito, hindi naman actually masusugat, magagasgas lang yung kamay mo or magugulat lang yung mga bata. So yun muna ang ating for today's review guys. Abangan nyo atin yung next review ulit. Thank you.